Pinagtawanan ng ungas na si Bersamin mga kababayan si dating Pangulong Digong nung sinabi nitong etong administrasyon ni Marcos Jr. ay patungo na sa diktadura. Ang sabi po ni Bersamin mga kababayan, sinungaling yan si Duterte eh. Tinawag pa niyang one-man fake news factory mga kababayan. Lahat daw ng mga sinasabi kasinungalingan. Dahil hindi naman daw napupunta sa diktadura etong administrasyon ng Jr. mga kababayan. Dahil wala daw basihan. Pues, basihan ang hinahanap mo, Bersamin. Isasampal namin sa iyo iyan. Panoorin niyo po mga kababayan, ha? Muling binanata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos Jr. na umano'y papunta na tungo sa pagiging diktador. Hindi pa ba tayo papunta sa diktadura mga kababayan? Lahat na ng mga pangyayari ngayon ay para ng pagiging diktadura. Lalong-lalo na yung pinagagawa ng kanyang mga tauhan. Ganyan din ang estilo nila dati mga kababayan eh. Kunwari, yung presidente, inosente. Pero yung mga tauhan nila mga kababayan, ang kanilang pinapagalaw. Diyos mio, Marimar. Etong si BBM ngayon mga kababayan dahil weak leader, ang kanyang mga tauhan ang nagsigasigahan at hinahayaan lang naman ni Ngagba mga kababayan. Samantala, bumuelta naman ang palasyo sa mga akusasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bumuelta ang palasyo pero ang nagsalita si Bersamin. Bakit hindi mo palabasin, Bersamin, yung kuting mo na nakatago sa iyong palda? Bakit hindi siya ang magsalita? Ayon po kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Bersamin, yan ang Lucas, mukhang sounds like Judas. Yan na ang mga sobrang angas ngayon mga kababayan. Palibasa mga kababayan, pasama-sama yan sa party ni Admiral. Walang basihan. Kung kailan tumanda. Tsaka naman nag-party-party. Sa tuwing mayroong concert sa Malacanang, si Bersamin, rock and roll. Ganyan talaga mga kababayan. At katawa-tawa raw ang mga pahayag. Katawa-tawa si Duterte na mga kababayan, ha? Ikaw hindi. Bakit ikaw ang sumasagot? Nasaan na pala ang Pangulo? Ng dating Pangulo na kilalang mahilig daw Little President daw ito mga kababayan dahil Executive Secretary. Sinungaling at mag-imbento. Tapos doon na mga kababayan ang sabi niya, isang one-man fake news factory daw mga kababayan. Isa na, one pa. Isang one-man fake news factory daw si Duterte. Dahil wala daw basihan yung mga pinagsasabi walang pinagbabasihan. Ano ito, Bersamin, Imbento. Yan. Yung pinagagawa ng mga gunggong mong mga tauhan. Ito ang matibay na ebidensya mga kababayan na papunta na nga tayo sa diktadura. Dahil alam nyo ba mga kababayan yung isang Duterte supporter na komentarista, vlogger. Hindi nga vlogger, basta komentarista lang mga kababayan. Nilusob ang bahay. Dahil nagpalabas daw ng fake news mga kababayan laban kay Torre. At ano bang fake news ang sinasabi? Rason ba yan para lusubin ang iyong bahay mga kababayan at i-confiscate ang iyong mga gadgets? Dahil doon daw kukunin ang ebidensya? Hindi pa ba sapat yung posting? At ang sinasabi nila fake news mga kababayan, eto daw, nagpalabas ng litrato mga kababayan na ospital si Turimao. Si Turiring. Dahil hindi daw ito si Torre Baka si Diwata yan. Napagkamalang lang si Torre. By the way mga kababayan, regardless mga kababayan, kiniklaim ni Torre na hindi daw ito sa kanya. At AI lang daw ito mga kababayan. Mukha bang AI? Mukhang maligno ang tingin natin Pero eto ang basihan niya mga kababayan para okay lang naman kung sampahan ng kaso mga kababayan. Dahil andyan na ang ebidensya lahat mga kababayan. Online makikita na pero yung sugurin mo ang bahay tapos i-confiscate ang iyong mga gadgets, mga computer, laptop. Hindi pa ba yan isang kalabisan? Isa na yung malinaw na diktadura na mga kababayan. Wala pa nga tayong martial law. Nagmamartial law ng mga animal na to. Marcos, Bersamin, hindi pa ba yan basihan sa diktadura? Tapos ang post nitong si Abinis mga kababayan pakinggan nyo Isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. May question mark, nagtatanong lang. Tapos hindi pa sa kanya galing itong picture mga kababayan. CTTO, credit to the owner. Ewan lang natin kung sinong owner mga kababayan. Malamang patibong lang yan. Kaya nga mga kababayan kapag mayroong mga hindi beripikadong mga litrato, mga saliksikin nyo muna mga kababayan kung legit. Dahil baka patibong iyan. At gagamitin yan mga kababayan sa inyo. Malamang baka pinalabas lang nila yan mga kababayan para kumagat kayo at kung kumagat kayo, kakasuhan kayo ng cyber libel. Mas mabuti mga kababayan kung ang source ng mga information ay galing sa
mainstream media. Yan, problema dahil ang mainstream media, kontrolado din nila. Pero gayon pa man, dapat siguraduhin mga kababayan na talagang legit. Dahil baka itutulad dyan ito mga kababayan na nagtatanong lang naman siya, ano kaya ang sakit niya? Mukhang malala. Itsura, O kung hindi yan si Tore, bakit ka mag-ngangak-ngak dyan, Tore, kung hindi yan ikaw? Pwede rin namang halimaw ito mga kababayan. Pero lahat ng posting ni Abines mga kababayan in question mark. Kung sa korte yan mga kababayan, talagang talo yan Ang purpose ng kanilang kaso mga kababayan, pananakot. At yung ginawa pa nilang search warrant mga kababayan, posible pang mayroong mga hokus-pokus dyan. Kaninang alas 12 ng hating gabi, linusob ang pamamahay nitong si June Abines sa Cebu City. Bersamin, hindi pa ba yan diktadura? At yung pinagagawa ni Bangag na yun, mga kababayan, yung mga kalaban niya sa politiko, pinapa-disqualify, hindi pa ba yan diktadura? Papunta na nga At armed with a cyber warrant, ay kinuha ang kanyang cellphone at ang kanyang mga laptop. Doon sa mga hindi nakakakilala kay June Abines, si June Abines po ay isang vlogger. Siya po ay isang vlogger na talaga namang kaalyado ng Duterte at napakagaling magsulat. Ano ba hong mensahe na pinadadala ng gobyernong ito nung inisyuhan ng cyber warrant itong si June Abines? Si June Abines po kasi ay kabahagi nung Noisy Group of 37. Di ba 40 yun? 37 na lang mga kababayan dahil ang tatlo, hindi naman talaga mga Duterte supporters. Ito po yung mga vloggers na pinapatawag ng Kongreso, di umano dahil sila ay mga narco vloggers and pogo vloggers. No? Bakit hindi napapanagot si Barbers niyan? Nang aakusan ng narco vloggers mga kababayan, dapat nga kasuhan siya dahil nilalagay niya sa panganib ang buhay ng mga taong ito na inakusahan niya ng mga vloggers, ng mga drogista. Narco vloggers? At sa ngayon po, kasama siya dun sa hindi nagpapakita sa Kongreso dahil naninindigan sila na meron silang karapatan ng malayang pananalita at dahil ang pagdinig naman sa Kongreso ay ayon na rin at sa isang resolusyon at isang privilege speech na nagsasabi na si Barbers lang din mga kababayan dahil nasaktan siya. Na nagsasabi na itong Noisy Group of 37 ay mga narco vloggers daw at saka mga pogo vloggers, ibig sabihin mga bayaran daw na mga drug lords at saka ng mga pogo lords. Kaya careful po tayo mga kababayan dahil baka patibong lang nila iyan. Yung maglalabas sila ng info kuno mga kababayan, itong mga grupo ni Bangag, ilalabas nila, tapos kakagatin naman natin. Tapos once na kumagat tayo mga kababayan, kakasuhan tayo. Pwede nilang gawin yan mga kababayan. Yan ang ginagawa nila ngayon. Bakit pa sila sisipot? No? Obviously, sila ay nakondena na miski wala namang ebidensya. So anong ginagawa nila kay June Abines? Bilang kabahagi po ng Noisy Group of 37 na talaga namang nagpapahiwatig ng kanilang mga kritisismo sa administrasyon dahil hindi sinasagot ng presidente ang paratang na siya'y drug addict, na ang pera ng bayan linulustay, ang budget ng 2025 ay maanumalya dahil nga doon sa vice cap na tinatawag. Nagbenta pa ng gold reserves mga kababayan, sabi ni dating Pangulong Duterte. Yan ang unang-unang ninako ni Marcos. Tawag natin at labag sa saligang batas dahil nga po hindi linaanan ng pinakamataas na budget ng edukasyon. Ngayon Bersamin, bakit hindi nyo sinagot yung iba pang mga sinabi ni dating Pangulong Duterte? Kagaya ng nagbenta ng gold reserves na ninakaw ni Marcos Jr. Yan ang unang-unang ninakaw. Bakit yung diktadura lang ang umaray kayo? Dahil ayaw nilang mahalongkat mga kababayan na ma-open ang topic na iyon mga kababayan na nagbenta ng gold reserves. Dahil totoo, hindi po nila yan inanunsyo mga kababayan. Mayroong isang mainstream media ang nagbalita niyan mga kababayan, promise. Kung hindi, talaga namang isa lang, tapos wala nang follow-up. Dinoble ang budget ng mga mambabatas at binawasan ng budget para sa ating hukbong sandatahan. No? Lahat po yan pati sa education, binawasan. Ay labag sa saligang batas at manaumalya. Bagamat yan po ay nasa hukuman na, karapatan pa rin ng mga mamamayan na magdiskurso ng malaya sa mga bagay-bagay nito dahil ang pinag-uusapan naman ay kaban ng taong bayan. No? At siyempre, obligasyon ng ating mga taong gobyerno na magkaroon ng full transparency kung paano nila ginagastos ang kaban ng bayan na ngayon transparency. May transparency pa ba? natin ay paglulustay. So ang nais nila, itong si June Abines, kung hindi sila a-attend sa Kongreso para sila ay i-shock at
takutin na para manahimik kung hindi madadala yan sa congressional hearing dahil ayaw sumipot. Ayun, pinuntahan ng mga pulis, linusob ang tahanan na ang sabi ng Korte Suprema ay palasyo ng kahit sino man, kahit gano'n mang kahambol ang iyong tahanan, palasyo mo pa rin yan at kinuha. Pinalusob ni Toriring, mga kababayan. At before that, mga kababayan, mayroon ding isang vlogger si Channel 167, yung nagla-live ng EDSA, Maisog Rally. Pinahuli din. Ewan lang natin kung anong ginagawa-gawang mga kaso, mga kababayan, sa kanya. At ang kanyang laptop. Alam niyo po, ako bilang isang abogado, nag-handle ako ng 2 kidnapping cases, mga capital offenses. Abay, 2 beses na ako humingi sa hukuman ng cyber warrant. 2 beses hindi ako pinagbigyan. Ang aming duda, yung mga kidnapping pa nga yung case niya, mga kababayan, hindi pinagbigyan ng korte. Pero si Toriring, grabe. Sinabihan na ospital, hello, pwede naman nasabihin, hindi ako yan. Bukang nila lang ng lamang lupa yan Pero kamukha niya, mga kababayan. Pero kung hindi siya yan, ang dali lang namang, hindi ako yan. Anong harm na maibibigay, mga kababayan, kung sinabihan na ospital ka? Lusubin mo talaga ang bahay. Yan ang ginamit doon sa ransom negotiation. Na importanteng malaman kung anong nakasaad doon sa mga cellphones na yan. Pero hindi kami pinagbigyan dahil, ang sabi ng hukuman, ayon sa batas, tanging pulis lang dapat humingi ng cyber warrant. Ito, pulis nga humingi, pero wala namang krimen. Walang krimen, mga kababayan. Kung mayroon krimen, nagtatanong lang, cyber libel ang pwedeng krimen nun, mga kababayan, at mahina pa. Mahinang kaso. Mantakin nyo yun. Doon sa kaso ko na kidnapping, meron ng predicate crime, ayaw pa magbigay ng hindi pa ba ito diktadura? Bersami. Cyber warrant. Bakit? Ginagawa ng number 1 diktador. Iyan, si Toriring, mga kababayan. Tingnan nyo, ginawa sa kay UJC. Ginawa sa Davao City, mga kababayan. Kasi alam nyo po, sensitibo yung cyber warrant. Dahil sa ating saligang batas, meron ding specific na provision ng saligang batas. Yung karapatan ng mamamayan sa privacy ng kanilang komunikasyon at sakot po dyan ang kanilang cellular phones at ang kanilang mga laptops at mga emails. No? So paano na yan? Sensitibo yan na unless meron kang probable cause na merong krimen talagang nagawa sa pamamagitan ng telepono at ang kanilang email, hindi po pwedeng buksan yan. Pero pagdating kay June Abines, walang kasong nakabinbin, abay, nag-issue ng search cyber warrant. Sa tingin ko, foul naman yan. Dahil kinakailangan naman, merong probable cause na merong ginawang krimen itong si June Abines. Ano bang krimen? Yun lang, yung pag-post ng picture ni Toriring, mga kababayan. Nasaan ba yun? Basta, yung picture ni Tori, huwag na tingnan, baka masirang araw nyo. Kung babasahin nyo lahat naman ng kanyang mga sinasabi sa Facebook, wala naman yung kriminal na sinusulat dyan. May mga ibang vloggers na nagsasabi na dapat pabagsakin. Ito, hindi nga siya naghihingi na pabagsakin. Talagang kritisismo lang talaga labang kay Marcos administration. No? Careful din kayo dyan sa pabagsakin, mga kababayan, dahil pwede kayo makasuhan niya ng inciting to sedition. Pwede kayong manawagan na mag-resign. BBM resign. Legit yan, hindi kayo makakasuhan yan. At miski sabihin natin na hiningi ng mga vloggers gaya ni June Abines ang pagbibitiw ni Presidente Marcos, hindi BBM resign. BBM resign. Yan na lang ang ating panawagan. Na naman ang At ang kapal na mukha niyan, mga kababayan, hindi rin yan makikinig. Sayang lang din ang boses. Mamayan ay humingi na magbitiw ang 2 nakaupong presidente at yan naman po ay sinang-ayunan ng ating Korte Suprema bilang kabahagi ng obligasyon ng mamamayan na sang-ayon sa Korte ay ang tunay na soberenya, ang tunay na makapangyarihan sa isang demokrasya. So, ang mensahe po talaga, kung hindi kayo magpapasupil sa pamamagitan ng isang congressional hearing kung saan didikdikin kayo at tatakutin kayo, well, gagamitin namin ang pulisya para kayo ay takutin. Mga pulis, kayo dapat ang magtatanggol sa ating mga mamamayan. Nagagamit na ngayong instrumento, mga kababayan, sa panghaharas. Nang sa ganun, tumahimik na kayo. Pero anong naging katagunan ng Noisy Group of 37? Well, kabahagi kasi ako ng kanilang GC, no? At ang sabi nila, lalo pa kami ngayong mag-iingay. Lalo kaming supilin, lalong mag-iingay at ilalabas ang katotohanan. Dapat lang, mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.